Si Justin Brownlee sa stint niya sa Pelita Jaya, his performance was fine. It was okay. Pero ngayon, stronger competition in theory kasi ngayon yung pinaglalaroan ni Brownlee ay Asian qualifiers para sa FIBA Basketball Champions League. Labanan ng mga pinakamalalakas na pro club sa Asia. At ngayon, unti-unti nang nagpapakita ng laro si Brownlee para sa Pelita Jaya. In 3 games sa tournament na to, naglaro si Brownlee in roughly 25 minutes per game kung saan nag-average siya ng 18.3 points, 9 rebounds, and 4.3 assists. And shot 56.8% from the field and 33.3% from the 3. Grabe yung numbers na yan considering na dalawang laro, blowout games. And Brownlee wasn't even putting maximum effort, cruising lang siya. Pero nevertheless, yung isa kasi talagang trait ni Brownlee na ang hirap hanapin sa iba, winning player kasi siya. And he makes winning plays. Kagaya rito, tignan nyo. Kung makikita natin sa play na to, depensa ang Pelita. Post entry para sa Broncos, okay? So, ang gagawin ngayon ng depensa ng Pelita, maglo-load up sila, of course. Kasi, that's what you do as a defense. Kung makikita natin dito, there's a defender against sa import ng Broncos. So, let's assume, kahit hindi tayo sobrang familiar sa game nila, na may advantage dito yung import. So, you're going to probably send another defender, whether sa baseline or galing dito sa nail. Pero most likely, shooter yung nakapalibot sa court. Like for example, ito, meron 3 shooters sa weak side. Ang papadala mong help talaga ay galing sa ilalim, sa baseline. So, that leaves Justin Brownlee against 2 players or 2 offensive players to guard. So, ito si Justin Brownlee, ini-split niya ngayon yung gap. He's guarding both. Kasi, if malagpadala ka dito ng help defense, of course may advantage dito yung weak side. Pero since ang layo ng pasa, kung makikita natin dito sa drawing ko, ang layo ng pasa rito, ang layo ng pasa rito. So, afford mo as a defense na split yung gap dito sa weak side. And basahin mo na lang kung saan kick out, if mag-kick out. Makikita natin sa play na to, papadala ng extra defender ang Pelita para ma-intimidate yung offensive player. And then si Brownlee, in-split niya yung gap, pinasa ngayon, kinick out, basang-basa ni Brownlee sa corner. Sa play naman na to, yung Pelita Jaya yung nakapag-generate ng 2 versus 1 scenario sa offensive set nila. Dito, angle pick and roll, kaya nag-flow into a Justin Brownlee spread pick and roll. As we can see here, after ng switch, okay, napunta ngayon yung weaker defender against Justin Brownlee. So, ngayon, kagaya nung kanina, syempre, kung ikaw, alam mo na advantage para kay Justin Brownlee, magpapadala ka ng extra defender. So, whether ito, diba? Magpapadala ka ng extra defender para alisin yung bola kay Brownlee or bantayan siya. Kung makikita natin dito, sabi ni Brownlee, kung makikita nyo, tumuro siya. Sabi niya rito sa kakampi niya na nasa dunker spot dito sa right side, lumipat ka sa kabila. Why? Tignan natin kung bakit. Kasi paglipat niya sa kabila, now, ngayon, si Brownlee, meron siyang lane para dumrive to his right. At the same time, paglipat nito ngayon dito, ngayon, itong depensa na to, last line ng defense ng kalaban nila, dalawa binabantayan. Yung dunker spot at yung corner. So, pipili ka na lang ng isa. Kung makikita natin dito, si Brownlee, atake niya yung defense. Nakita niya na nasa katapak na sa paint to. So libre si Jawato, wide open, para sa 3 points. Skip pass. At yung detail dito, tignan nyo yung skip pass ni Brownlee. Hindi siya kagaya nung kanina, okay? Balikan natin yung kanina. So, kasi tignan nyo ng mabuti yung velocity ng pasa, kung gaano kabilis. Maere. So, nakita ni Brownlee kung saan papunta. Kumpara dito sa skip pass ni Brownlee, tignan nyo, parang bullet pass. Papunta sa corner. Grabe yung velocity. You know? Kung ikaw yung defense, kahit na makita mo yun, mahirapan ka mag-recover kasi ang bilis nung pasa And yun yung isa sa mga details na hindi ganong napapansin usually, especially ng younger generation kapag sila yung gumagawa ng pasa na yun. Dito naman makikita natin, again, spread ball screen, si Brownlee may hawak ng bola. Ngayon, nag-go over yung defender. And now, ito yung drop defense na dapat mas mababa. Makikita natin dito, ang taas niya. So, nag-show siya kay Brownlee. Now, ang trabaho ngayon nito is to tag the roller. Ilang beses ko nang nabanggit yan. Every time na magpapakita ako ng pick and roll, ito talaga yung defense to guard pick and rolls. Kapag nag-show ka ng defender sa bola, so ngayon, dalawa ngayon yung bumabantay sa bola. And libreng-libre ngayon sa dive, itong roller.
So, ang ginagawa ng defenses dito, nagpapadala sila ng tagger para bilan ng oras yung big man tsaka yung point of attack para makabalik sa tao nila. So, yan talaga yung depensa sa mga pick and rolls. Makikita natin dito si Brownlee na-realize niya na ang taas nung drop defense. Lampas free throw line. Meron siyang speed advantage kapag inatake niya. So, yun mismo yung ginawa ni Justin Brownlee. Inatake niya off the dribble. And now, dito naman, empty side pick and roll. Again, nag-show ulit. Same defenders. Nag-show. And now, after ng dive ng big man, makikita natin si number 32 magtatag ng roller. Pero this time, dahil maganda yung angle, nakita ni Brownlee, si number 32, ayan doon siya nakatingin. Kahit malabo yan, kitang-kita natin si Brownlee. Dito siya nakatingin. Ang binabasa ni Brownlee, ang first read dito is yung drop defense. Magsho-show ba o hindi. After nun, babasahin naman niya yung tagger. Magtatag ba o hindi. So, sa kaso na to, nakita niya na nagtag number 32, which meant libre yung kakampi niya sa replace after ng roll. Pero kaya rin ni Brownlee na siya yung off-ball. Makikita natin dito, Pilita Jaya, spread pick and roll, si Brownlee yung nasa corner. And again, makikita natin, nag-hedge. And then, sabay switch. Pero, ang lamihan ng pagkaka-switch ng kalaban nila, kung makikita natin, dapat, una sa lahat, pag nag-switch ka, aggressive ka dapat kung ikaw yung number 12. Aggressive ka dapat para ma-disrupt yung flow ng dribble. And then ikaw, bilang ikaw yung nag-switch sa big man, dapat aggressive ka din to get your position. Kasi kapag nahuli ka rito and wala kang tag or hindi maayos yung help defense sa huling linya ng depensa, yari ka ngayon. Makikita natin dito, malamya yung pagkaka-switch and huling-huli siya sa binabantayan niya. Actually, kung binounce pass nga dito yan, meron ka rito, alley-oop yan. Pero ang nakita ng gwardya is yung skip pass papunta kay Justin Brownlee. Kasi nagtag yung roller pero naka-recover din naman siya ng maayos pero kasi si Justin Brownlee yan diba? Ano bang magagawa mo? Dito naman sa play na to, again, hawak ulit ni Justin Brownlee yung bola pero instead of a big man, ang ginawa nila, gwardya, inverted pick and roll. So bakit to effective? Kasi kapag yung gwardya mo, shooter, like kunyari ito, si Terence Romeo, number 7 na may sleeves, mukhang global port Romeo. Anyway, kapag ito, nakadikit yung depensa sa kanya, as we can see here, nakadikit. Ngayon, pag ginawa mo screener to, you can expect his defender na mag-stick sa kanya. So, if yung screen niya solid, let's say, kunyari, nag-set siya ng screen dito sa bantay ni Brownlee, and nahuli niya to sa screen, let's say, nahuli sa screen, and yung defender nito, hindi siya umalis, nag-stick siya. So, ngayon, si Justin Brownlee, meron ngayon siyang free lane to the basket. Kapag big man yung nag-set ng screen, let's say for example, okay, sabihin natin big man to, tong guardia na to. Kung ito, big man to, ang instinct nito is to protect the rim. So pag nag-set ng screen yan, ito, for sure, mga around din dito yan, naka-drop defense yan, or magsa-show yan dito na pwedeng i-turn ni Brownlee yung corner, that meron siya ngayon drive to the basket. Or again, magtatag yung defense, ito, malilibre ngayon yung shooter. So, ang ginawa ngayon ng Pilita, guardia yung pinag-set nila para magkaroon ng linya si Brownlee or ng lane si Brownlee to the basket kasi nakadikit So, you can see here kung ipi-play natin. Okay? Solid screen. Again, as expected, hindi umalis yung bantay ni number 7. So, ngayon, libreng-libre si Brownlee and this guy, yung big man, again, first instinct is to protect the rim. So, nag-help over siya pero late na. Nakagather na si Brownlee. And sinalpakan. So ayun, so far, actually medyo chill pa nga tong performance si Brownlee despite the numbers na 19, 9 and 4. Tapos 57%. Kung makikita natin sa shot chart ni Justin Brownlee, hindi nga ala Justin Brownlee shot chart Wala masyadong mid-range And yun yung maganda kay Justin Brownlee, kaya niya mag-adapt, kaya niyang mag-evolve sa kung ano yung kailangan sa kanya. Okay, sige Justin Brownlee, mag-playmake ka, tumira ka ng 3 points, and shumot ka sa loob. We don't need you to emulate Michael Jordan. Kailangan ka lang namin maging Justin Brownlee. And yun alone, enough na yun. Para ma-3-0 nila yung group phase or yung first group or yung first round sa tournament na to.